Okay, natapos na natin yung klase natin doon sa ikaluwang paglalakbay, misyonero paglalakbay ni, sino nga? Hindi ba ni Pedro? Hindi, ni Pablo, Okay, so ngayon tayo ay dadako doon sa ikatatlong misyonerong paglalakbay ni Pablo. Ngayon, merong sinulatan si Apostol Pablo doon sa kanyang ikalawang misyonero paglalakbay. Ano yung simbahan na sinulatan ni Apostol Pablo ng dalawang sulat? Dalawa yung sinulatan niya. Dalawang sulat. Yeah. Thessalonica. Ilang araw pa lamang ang nakakalipas, bali-bali na agad ang inyong mga sagot. Paano kung isang buwan na yan? Hindi ba? Ang education is basically remembering. If you cannot remember, then you are not learning. So when you say, sino ang sinulatan, isang linggo pa lang ang nakakadaan, Korinto daw. Ano ba yan? Hindi natatandaan. Tama, binawi naman, Thessalonica. Kailangan bawian pa ba yan? Anyway, ikatlong misyonerong paglalakbay ni Apostol Pablo. O nga pala, i-advertise ko na sa inyo. Tingnan nyo, ang ganda ng ginawa ko ng klase ninyo. It talks about the missionary journey of Apostle Paul lang. So, nandito, may mga mapa-mapa pa nga akong ginawa para hindi kayo maliligaw. Ang mangyayari dito, may mga mapa-mapa pa, kung saan siya pumunta. Siguro, pagkatapos natin ito, tagpasin nyo to, pasirox nyo to, para meron kayong sariling kopya. Kasi pag pinagawa nyo sa akin to, sisingilin ko pa kayo. Ayoko naniningil. Alam nyo naman na hindi ako nagtatanggap ng pera. Kaya hanggang ngayon, wala ka akong wallet. Kasi wala akong pera. Okay? Baso lang meron siya. Oo, basta gawin nyo to, pasirox nyo to. Bahala kayo sa buhay nyo. Okay. So ngayon, ito kasi pag natutuhan nyo to, basically ito ay yung kabuuan ng buong Acts. Yung aklat ng mga gawa, yaan ang kabuuan din ng first, second, third missionary at saka yung fourth missionary. Actually, walang fourth missionary journey. Kasi yung pang-apat, ito yung kanyang huling pagpunta sa Roma dahil isusurrender niya yung kanyang sarili doon sa emperor kasi may kaso na siya. So, yun yung fourth missionary journey. So, ngayon, third, pag-aralan natin. Ang ikatlong paglalakbay ni Apostol Pablo ay naganap sa mga sumusunod na lugar. Ito dito siya nanggaling. Nanggaling siya sa Galacia at Phrygia, Acts 18-23. Pumunta siya sa Efeso, Acts 19, 1-14. Pumunta rin siya sa Macedonia, Acts 20, 1-2. Alam niyo kung nilalagyan niyo yung inyong cellphone, nilalagay niyo sa recording, hindi na kayo maghihirap. Di ba? Ilagay niyo yung cellphone niyo sa recording, pagkatapos pakinggan niyo ng pakinggan, dahil pag pinakinggan niyo ng pinakinggan, marami kayong napakinggan. O, di ba? So, technique lang yan Ilagay mo sa recording yung cellphone nyo. Di ba? O, para kung hindi nyo nakuha sa dictation, pakinggan nyo doon sa hearing. Okay. Sige na nga, Macedonia, gawa 21 hanggang 2. Umpisa na naman. Galacia at Phrygia. Nasulat na? Gawa 18, 23. Okay? Tapos na. Epeso. Pag hindi pa naman yung inabot yan, ewan ko na lang sa inyo. Gawa 19, 1 hanggang 41. Macedonia, gawa 20
hanggang 2. Pag hindi mo pa nakuha yan. O, sumunod. Grisya. At Akaya. Kasama ang Korinto. Gawa 20, 2 hanggang 3. Okay? Malapit na naman eh. Sumunod, Troas. Gawa 20 bigas. 20 bugas. 20, 17 hanggang 38. Okay. Last, hindi pa. Melitos. Gawa 20, 17 hanggang 38. May buminggo na ba? Ha? Yung isa sa 1 hanggang 12, ito 17 hanggang 38. Yung sinabi ko sa Troas? Mali kayo. Dapat 6 to 12. Oo, mali kayo. Doon sa Troas, Acts 20. Kaya nga mali kayo eh. Doon sa Troas, Acts 20, 6 to 12. Mali nga kayo. Mali mo yung mic. Hindi, mali kayo. Aminin nyo na. Last, Tiro, o Tyre sa Ingles. Pumunta siya sa Tiro, Caesarea, at Jerusalem. Gawa 21, 17 hanggang 17. Halo-halo na yan. Pag hindi nyo pa naintindihan. Okay, so ito na ha. Dito siya doon sa missionary journey, doon sa third mission. Ano na naman? 17. Hindi. Acts 21, 1 to 17. O, puro kayo ngayon ng ewan ko ba sa inyo? Maglinis kayo ng tayo ngayon. So, anyway, ito yung lugar na pinuntahan ni Apostol Pablo doon sa kanyang third missionary journey. Galatia and Phrygia, Efeso, Macedonia. Sino yung nasa Macedonia, taga Macedonia? Kilalang tao sa Macedonia? Si Alexander the Great. Yan, tsaka yung tatay niya. Taga Macedonia yung mga yan. So, ibig sabihin si Apostol Pablo nakapunta doon sa lugar ni Alexander the Great. Sinong teacher ni Alexander the Great? Iniisip ko nga yun eh. Pero, parang ako nga yun eh. Anyway, so napunta sa Greece, sa Troas, Miletus, Tiro, Caesarea, at Jerusalem. So all in all, these are the places na pinuntahan niya. Now, kailan ito naganap? Kailan siya naglakbay dito? Nag-start siya ng third missionary noong 53 to 57 AD. AD na tayo, huwag na BC. Nahihilo ako dyan. So, naganap ang third missionary journey for ilang years ito? 4 years. So, 4 na taon si Apostol Pablo ay nag-ikot-ikot doon sa mga bansa na kung saan ay sinabi natin sa una. Now, bakit ginawa? Okay, ito yung mga reasons. Huwag nyo na sulatin ito. Makinig na lang kayo, tapos ipasirox nyo lang to kasi baka sa 1 linggo pa tayong matapos pag dinikta ko to eh. Okay, ito yung reason. Bakit nyo ginawa yung missionary journey? Palakasin ang mga naunang itinatag na simbahan. Now, remember, yung mga sinusulatan dito ni Apostol Pablo. Kaya ito ha. Ito kasi yung mga hindi naiintindihan dito ng maraming tao sa simbahan. Tatayo yung tao, yung preacher doon sa taas at sasabihin, ang ating pong mensahe ngayon ay sa Thessalonica, ganyan. Yung mga tao naman di Thessalonica, hindi naman nila naiintindihan kung ano yung background. Hindi ba? Halimbawa yung Thessalonica na yan, tatandaan nyo, kapag nagsalita si Apostol Pablo doon sa mga taga Thessalonica, ina-assume ni Apostol Pablo na lahat ng yan ay mga Kristiyano na. Thessalonica.
or whatever, yung Ephesians, yan. Lahat ng sinulatan niya ng mga tinatawag na yung sa mga simbahan, kasi bukod doon sa mga personal, nagsulat siya sa mga simbahan eh. Yung mga simbahan na kanyang sinulatan, yaan ay ina-assume. Hindi lang niya ina-assume, kundi yan ay mga Kristiyano na sapagkat ang ilan dyan, siya mismo ang nagtatag. Now, lumaki ako sa pananampalataya simula nang ako'y 17 taon. Pag may pumupunta dyan, Thessalonica, kung ano, tapos nagme-mensahe, nag-e-expound, pero hindi nila sinabi kahit kailan na yung mga taga-Thessalonica yung mananampalataya na dati. Di ba? Ina-assume mo na lang na Thessalonica tapos pinakinggan mo yung kanyang mensahe. Yung mensahe niya, ang kanya sinasabi, yun ang ina-absorb mo, pero hindi mo naiintindihan na actually, hindi naman sa'yo sinasabi yun eh. Yung sulat na yun ay sinasabi doon sa mga taong yun almost 2,000 years ago. And out of that, dapat doon ka pa lamang kumuha ng principles. Kasi hindi naman sa'yo sinabi yun. So, kapag ikaw ay nag-sermon doon sa pulpito at ginamit mo yung sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo or what you are going to take there is only the principle because those are messages to the people of long time ago. So, ang kukunin mo lang doon yung principles kasi hindi naman sa'yo sinabi yan eh. Di ba? So, yung pamantayan na sinasabi, ang problema kasi, ito yung mga nagme-mensahe sa pulpito ng mga pastor, hindi rin nila naunawaan kung ano yung sinasabi nila eh. Basta tira ng tira. Pero in reality, the only thing that you can get out of those na verses na ginagamit are the principles. Prinsipyo na ilalapat mo sa sarili mo sapagkat ito yung sinabi ni Apostol Pablo doon sa mga ninuno natin na dapat nating itama sa sarili natin as to continue para magpatuloy yung katuruan. So hindi yun actually para sa atin. Para sa kanila yun long time ago. Kaya lang kapag binasa yan, tandaan nyo, si Apostol Pablo ay nag-missionary. Just imagine in your mind na nung araw nakakabayo, tapos puro ang kalsada, puro alikabok, tapos sumasakay sa bangka na layag lang. That was the time. Kaya laki ng diferensya natin ngayon. Ngayon, ang problema lang doon, in spite of the years ng pagkakaiba, the principle is the same. Pareho pa rin. Hindi nagbabago kung ano yung sinabi ni Apostol Pablo doon sa mga taga-Korinto dahil ang sitwasyon natin noon at ngayon pareho pa rin. Walang pagbabago. Pareho pa rin. Nagkaroon lang ng teknolohiya but the way people live at saka people behave the same pa rin. So naintindihan ninyo, kaya kayo nag-aaral na para kayo matuto. Remember, pag wala kayong natandaan, ewan ko na sa inyo, bahala na kayo sa buhay nyo. Okay. Ipangaral ang ebanghelyo sa bagong lugar. Remember, bago pa lang noon, nag-uumpisa pa lang. So, kumakalat na, remember, this is what we call the first century church. Ito yung sa looban ng 100 taon. Kasi nag-umpisa sa 33 hanggang sa 100, hanggang mamatay yung mga apostol. Sinong apostol na huling namatay? Sinong huling namatay? Si Juan. John the Beloved, yung sumulat ng Revelations doon sa isla ng Patmos. Doon siya namatay. Most likely, mga 100 years old siya. Kasi almost na mahigit siguro. Kasi 99 ng masulat. So, maibigay ang mga tagubilin at pagwawasdo sa mga mananampalataya. Now remember, bakit umikot si Apostol Pablo? Dahil gusto niyang iwasto yung mga maling ginagawa ng simbahan at bigyan sila ng tagubilin. Now remember, this is a new church. At dahil sa ito'y bagong simbahan, bagong katuruan, hindi pa luto yung mga tao, yung iba, hindi pa alam kung ano ang dapat na gawin. So marami silang maling ginagawa batay sa katuruan ng Panginoong Yesus. Kung kaya't si Apostol Pablo, kaya nga sinulatan niya yung mga taga-Korinto, o yung mga taga-Korinto, naintindihan nyo na yung Ebanghelyo, pero mali pa rin yung ginagawa nyo sapagkat hindi yan angkop sa Ebanghelyo. Di ba? Everything is always based on the gospel. Kapag lumabas ka sa Ebanghelyo, mali na yon. Di ba? Kaya nga itinutuwid sila ni Apostol Pablo kasi itong mga taong to lumalabas sa Ebanghelyo. Halimbawa, katulad sa taga-Galasya. Okay ha, itong taga-Galasya, ang naging problema ng taga-Galasya ay natuto sila na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Yesus. Ang problema, mayroong isang grupo ng mga Hudyo
nanampalataya din sa Panginoong Yesus at sumama sa kanilang simbahan. Kaya lamang itong mga Hudyong ito, naniniwala sila na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya, pero ang sabi lang, huwag nating alisin yung mabubuting gawa. Kasama sila doon sa simbahan. Ngayon, pati yung mga talagang tagaroon sa simbahan ng mga hintil, naapektuhan. Na ngayon, ang paniniwalaan lang, dapat pala tayo gumawa ng mabuti para pala tayo maligtas, hindi lang pala sapat yung biyaya. Yun yung ginagawa kasi ng mga bagong dumating ng mga tinatawag ng mga yung Judaizer. Kaya sila, nung si Apostol Pablo, sinulatan ni Apostol Pablo yung mga taga-Galacia, sabi niya, kahit ako man o ang mga anghel ang magsabi sa inyo ng ibanghelyo na iba sa ibanghelyong tinanggap ninyo, pakasumpain. Kasi nga may pumapasok So, itong panahon na ito ay panahon ng pagtatama sa mga maling pagpasok doon sa simbahan. Katulad nung, yung Gnosticism. Yung Gnostic, na sinasabing ang lahat ng bagay na may physical ay masama. Only spiritual lamang ang tama. Kaya si Jesus ay may physical, kaya si Jesus ay masama at hindi nakapagliligtas. Yun yung turo ng Gnosticism. Nandun na naman si Juan. Si Apostol Juan naman yung nag-combat nun. So, dahilan sa bago pa lamang ang pananampalataya nun, maraming mga pumapasok galing sa labas. At kahit ngayon, mas lalong malala ngayon. Bakit? Anong mga meron ngayon? Anong mga meron ngayon? Tulisan. Ba? Alam niyo yung tulisan? Yung pag nahulog kayo, nag-parachute kayo, nahulog kayo, ay tusok. Hindi niyo alam yun, tulisan? Okay. Na kayo maingay. Tapos, marami pa. Meron pa yung nangangarali yung kanyang ATM na nando sa boyfriend. Pero namatay na siya ngayon. Sumalangit na yung kanyang kaluluwa. Kaya hindi siya nagtuturo na bawal ang bakla. Bawal. Hindi siya nagtuturo. Kasi yung ATM niya, nando sa BF niya. Nag-away pa sila dahil ilubos. Chika-chika lang. So maraming, ayun na, ang dami-daming pumapasok. Kaya ang simbahan, kung delikado no kapanahunan ni Apostol Pablo, sa totoo lang, mas delikado ngayon. Mas marami ngayon. Ang dali kasing gumawa ngayon ng sariling grupo Mag-social media ka lang. Di ba? Doon sa social media, ang dami. Nakita niyo yung iba doon, yung ginagano, tapos yung mahagis. Yung isa may daladalang powder, pag ginano, nagtutumbahan lahat. Tapos yung isa doon, may dalang ganyan, lahat kayo mag-o-offering, doon yung lalagay. Ang dami. Pero, the same way, Apostle Paul, nag-iikot siya dahilan doon sa bago pa lamang natatayo ang simbahang Kristyanismo, marami ang mga maling katuruan na pumapasok sa simbahan. Kaya ang isa sa layunin ni Apostle Paul sa kanyang missionary journey, not only to correct yung mga maling simbahan at panatilihin sila sa katuruan ng Ebanghelyo, kundi bigyan din sila ng gabay. Diba? Magtipon ng tulong para sa mahihirap na mananampalataya sa Jerusalem. Okay, doon sa Romans 15. Pakibasa nyo nga. Roma 15, talatang 25 hanggang 26. Ulitin ko, baka sabihin mali na naman ako. Tinitingnan ko ng mabuti. Tingnan nyo, Roma 15, 25 hanggang 26. Pakibasa. Sige nga, yung marunong magbasa. Sabi po dito, ngunit sa ngayon ay pupunta muna ako sa Jerusalem upang dalhin ang tulong sa mga Korintiyon. Sapagkat minabuti ng mga taga-Macedonia at taga-Akaya na magpadala ng tulong para sa mga mahirap na kapatid sa Jerusalem. Okay. Actually, itong Roma ito, I think, third missionary na maka-encounter natin. Itong sulat ng Roma, I think doon sa third missionary journey niya ito sinulat makikita natin. So, sinabi ni Apostol Pablo na yung mga Kristiyano daw ay nagpadala. Kaya siya pumupunta, siya nag-iikot dahil iipunin niya yung mga tinipon, yung mga ibinigay ng mga simbahan. Dahilan sa pagkakataong yon, yung kapatiran sa Jerusalem ay naghihirap. Diba? Naghihirap. Tatandaan niyo saan ba nanggaling ang Kristyanismo? Sa Jerusalem, hindi ba? Pero nagkaroon ng problema sa Jerusalem, famine siguro doon, at nung nagkaroon ng pagkahirap doon,
Si Apostol Pablo ay umikot sapagkat yung mga kapatiran ay ang tawag doon, nag-abot-abot, nagbigay sila, inipon yun ni Apostol Pablo para dalhin sa Jerusalem. Ginagawa ba natin to? Yes po. Oh, tumutulong tayo doon sa mga kapatiran na nagkakaproblema, nagkakasakit. At ang misis ko kasi may sakit din ngayon. So, saan na ba yung ating secretary? Alam po niyo nakakatuwa? Ito nakakatuwa. Ito nakakatuwa ito. Nag-text yung misis ko doon sa kanyang estudyante dati, si Dr. Landrito. Yung sa tandaan niyo doon sa COVID, na pinupush niya yung sa COVID, na hindi siya kinuha, sinuppress sila. Si Dr. Landrito, estudyante ng ninyo, nung maliit pa. Estudyante niya yan si Landrito. Ngayon, ay isa na sa pinakamahusay na doktor. Ngayon, nung nagpadala sa amin ng gamot, nung ivermectin, pinadala. Alam niyo kung pinadala? Nasa 600 anim na raan. So, ang sabi ng tanong ng wife ko is, magkano yung aming babayaran? Alam mo, sabi niya, kung doon nga sa mga pasyente, binibigay ko ng libre, how much more with my beloved teacher? Mahal na mahal yan ng mga yung assistant, yung assistant vice president, yung vice president ng, hindi ko alam kung Maynilad or yung isa, Maynilad, yung isa. Hindi, yung isa, may tawag doon Estudyante niya yan. Alam yung ginawa sa amin, gusto lang kami pakainin. Side lang, no? Pinapuntahan pa kami, pinatawag kami, may driver, lahat dinala kami doon sa Alabang para lang mag-dinner. Siya. Ganyan yung kamahal ng mga estudyante niya. Totoo, hindi ako nagbibiro. So, ganun siya kamahal ng mga estudyante niya. Alam mo yung pinakamurang bahay pala doon sa Laganon? 50 million, pinaka-nearest na murang bahay. Doon yung kanyang estudyante, nandun na yung estudyante niya. And yun na estudyante niya nung elementary. So, hindi sila makalimot doon sa teacher nila. Ganon. Anyway, so, nag-iipon sila ng lahat ng mga gamit para dalhin sa hinihirapan sa Jerusalem. Ihanda ang kanyang sarili para sa paglalakbay patungong Roma at posibleng misyon sa Espanya. Okay, dito sa third missionary journey, dito na to mapuputol sapagkat si Apostol Pablo dito kakasuhan na. Dito siya kakasuhan. Pagdating dito sa kanyang kasuhan, siya ay gagawin sa kanya, parurusahan siya, pero ang sabi niya, hindi nyo ako pwedeng galawin. Itong mga Pharisees, Sabi niya, hindi nyo ako pwedeng galawin sapagkat ako ay Roman citizen, therefore I will be appealing to the Roman Emperor. Kaya siya nung hindi siya nagalaw ng mga Hudyo, kasi nga siya, aside from being a Jew, siya rin naman ay isang Roman citizen, hindi siya pwedeng galawin because he was appealing to the Emperor of Rome. Kaya siya, dinala papunta sa Roma. Doon na siya nag-end ng buhay niya. Okay? So, pero dito muna tayo. Huwag muna tayo pumunta sa Roma. Sa 30 o 29, 30, yun yung ating last ng pag-aaral tungkol sa Book of Acts at saka sa buhay ni Apostol Pablo. After nun, magpo-forlo muna ako. Mawawala muna ako pagkatapos ng 30. Mawawala ako. Kasi mag-a-asylum muna ako sa Netherlands. Oo, mag-a-asylum ako sa Netherlands. Kasi baka mamaya ikukulong na ako doon sa Tarlac, kadadaldal ko doon sa Facebook, mag-a-asylum muna ako doon. Okay, andun na si Roque. Oo, nag-a-asylum na siya doon alam ko na rin yung listahan kung paano mag-asylum, kaya inaaral ko ng mabuti. Asylum na ako doon. Kasi, nababasa niyo ba yung ginagawa ko? Nababasa niyo yung ginagawa ko, yung gumawa na rin ako ng letter sa Netherlands doon sa ICC para pakawalan si Duterte. Ang bagal nila So gumawa na ako ng appeal. Alam niyo naman ako, di ako papahuli diyan Anyway, paano ito sinagawa ni Apostol Pablo? Naglakbay si Pablo sa pamamagitan ng lupa at dagat. Wala pang eroplano noon. Okay. Ginamit niya ang kanyang kakayanan sa pagtuturo at pangangaral upang palakasin ang pananampalataya ng mga Kristiyano. Apostle Paul Jr. Sabi, ginagamit niya ang kanyang kakayanan sa pagtuturo at pangangaral upang palakasin ang pananampalataya ng mga Kristiyano. So, remember, he was a Jewish believer before, nag-transition, naging Christian siya,
And then out of what he learned from the Christ doon sa Arabia, pinalalakas nga yung pananampalataya ng iba. Nakikipagtulungan siya sa mga pinuno ng simbahan at mga disipulo upang magpalakas ng misyon. Now remember, dalawa yung simbahan na pinupuntahan niya, yung sinagoga. Pag pumunta siya sa sinagoga, anong inaabot niya? Pag gusto niya magturo sa mga Hudyo, anong inaabot niya? Anong nangyari sa kanya pag nagturo siya sa sinagoga? Marami siyang nagiging kaaway. Binabato siya, papatayin siya. That is why not only nagtuturo siya sa synagogue, but he was also concentrating, teaching on the Gentile church. Doon sa mga hintil na. Okay, doon na siya nagtuturo. Okay, mga nakasalamuha. Ito yung mga nakasalamuha niya. Ito sa third missionary journey, ito yung nakasalamuha niya, si Timoteo. Okay, dito sa third missionary journey, si Timothy ay kanya nang kasama. Si Lucas, kasama niya na rito. Sino si Lucas? Siya yung sumulat ng Lucas at Gawa. Yung Acts of the Apostles and Gospel of Luke, kasama niya, magkakasama na sila ngayon. Si Tito, di ba sinulatan pa rin niya ito later on? By second, sa third missionary journey, magkakasama sila ni na Tito. Si Aquila at Priscilla, ito yung mag-asawa, hindi ba? Napag-aralan natin. True oral yan, yung pagsusulat niya, true oral yan, kaya nga pagsusulat si Dr. Lucan. True oral tradition lang. Pasa-pasa. Oral, so, sample na rinig niya kay Paul. Oo, yung gospel, kasi wala naman siya doon sa, hindi naman siya ano eh. So si Lucas, nagsusulat siya, like for example, yung Ebanghelyo, nagsusulat siya by oral tradition. Now remember, ang mga Hudyo magaling sa oral tradition. Ang mga Hudyo, lahat yan basically karamihan sa kanila oral tradition. Yung kanila, yung history nila, karamihan dyan oral tradition. Ibig sabihin, ang mga Hudyo, kapag nagsabi sa'yo, hindi ang katulad ng taga-Pilipinong Marites na kapag nagsabi ng aso dito, paglabas doon dito ay nagliligawan, paglabas doon ay buntis na. Ano? Iba sila, hindi ganon sila. So even then, during this time, makita natin dito na orally, Luke was writing it. Ano? Kasi hindi naman siya kasama doon sa apostle eh. Nakasama ni Jesus Christ. But prolific siguro, prolific writer yan, magaling magsulat. Meron ako mga tao na kilala, napakagaling magsulat. Meron ako mga kilalang taon, sobrang galing magsulat na kapag sila nagsulat, ang binabasa ko lang 2 talata doon sa book chapter. Kasi sa sobrang bulaklak. Sobrang bulaklak na ginusulat. Hindi naman, ang dami-dami sinasabi, pero ito lang pala yung gusto sabihin. Mga prolific writer yan. But when you look at Luke, very, very, ano yung sulat niya, no? Talagang masinsin yung pagkakasulat niya. Mahusay. Naintindihan niyo ba ako? Baka hindi O ito, yung mga naging kaaway niya. Sa third missionary journey, ang naging kaaway niya, yung sa lamangkero at manghuhula, pakibasa, Gawa 19, 18 hanggang 19. O, mabagal na yan, Yung sa lamangkero, nakaaway niya dito sa third missionary journey. Sino yun? Ibasa nga. Anong pangalan niya? Anong kanyang negosyo? Gawa 19, 18 hanggang 19. Ayan. Baka hindi nyo pa matandaan yan. Sige nga, pakibasa. Pagkarinig nito, nagsiklab ang kanilang galit at sila'y nagsigawan. Nakila si Artemis ng mga taga-Efeso. Kaya't nagkagulo ang mga tao sa buong lungsod. Sama-sama silang sumugod sa tanghalan at kinagkad nila roon sina Gaius at Aristarco, mga taga-Macedonia ang kasama ni Pablo sa paglalakbay. Okay, hindi lamang pala yung sina Tito, meron pa rin kasama. Sino yung dalawa pang kasama? Si Gaius at saka si? Okay, anong ginawa sa kanila? Si Demetrio, kasama ba dyan si Demetrio? Hindi. Gawa 19, 23 hanggang 41. Bible yung dalawa. Wala. Gawa 23. Pakibasa nun.
Anong dahilan bakit nagalit si Demetrio? Oh, 23 to 4. Kung haba pala nito. Sige, pakibasa. Verse 23, ng panahon iyon ay nagkaroon ng isang malaking kagutuhan dahil sa daan ng Panginoon. May isang panday-kila na nagngangalang Demetrio na gumagawa ng maliit na templong kila ng kanilang Diyosang si Artemis at ito'y pinagkakakitaan ng malaki. 25, tinipon niya ang kanyang mga magagawa ng iba pang mga taong ganito, ang hanap buhay. Sinabi niya, mga kasama, alam niyo sa gawain ito nagmumula ang ating masaganang pamumuhay. Nakikita niyo at naririnig kung ano ang ginagawa ng Pablo iyan. Sinasabi niya ang mga Diyos sa ginawa ng kamay ng tao ay hindi daw Diyos. At marami siyang napapaniwala, hindi lamang dito sa Efeso, kundi sa buong Asya. Nanganganib na magkaroon ng masamang pangalan ng ating hanap buhay. Hindi lang iyon, nanganganib din ang templo ng dakilang Diyosang si Artemis ay mawalan ng kabuluhan at ang dakilang Diyosa ng sinasamba ng Asya at ang buong daigdig ay hindi na ikagana. 28, pagkarinig nito, nagsiklab ang kanilang galit at sila'y nagsigawan. Dakila si Artemis ng mga taga-Efeso. Kaya't nagkagulo ang mga tao sa buong lungsod, sama-sama silang sumugod sa tanghalan at kinalaglag nila roon sina Gaius at Aristarco, mga taga-Macedonia kasama ni Pablo sa paglalakbay. Nais sana ni Pablo humarap sa kanila, ngunit hindi siya pinayagan ng mga kapatid. Nagpasugo rin sa kanya ang pinakaibigang mga pinuno sa Dalawigang Asya. Nahigpit siyang pinag-uusapan huwag pumunta sa tanghalan. Magulong-magulo ang kahulungan. May sumisigaw ng isang bagay at ang iba'y iba naman. Hindi alam ng karamihan kung bakit sila nagkakabikot-ikot doon. Pinakala ng ilang naroon na si Alejandro ang dahilan sapagkat siya ang ibinungad ng mga Hudyo sa kanila. Sumisenya si Alejandro sa mga tao na tumalinip upang siya ay makapagpaliwanag. Subalit nang makilala nilang siya isang Hudyo, sabay-sabay silang sumigaw sa loob ng 2 oras. Nakila si Artemis ng mga taga-Efeso. Sa wakas, ang mga tao ay napanahimik ng isang opisyal ng lungsod at kanyang sinabi, mga taga-Efeso, sino ang hindi nakaalam na ang lungsod ng Efeso ang siyang tagapag-ingat ng templo ng dakilang Artemis at ang banal na batong nahulog mula sa langit? Hindi maaaring pabulaanan ni naman ang mga bagay na ito. Kaya kuminahon kayo, huwag kayong magpagbigla-bigla. Hindi naman nagkanakaw sa templo ang mga taong dinala nyo dito. Hindi rin nila nilalait ang ating Diyosan. Kung si Demetrio at ang mga magagawang kasama niya ay may reklamo laban sa kaninuman, bukas ang hukuman at may mga pinuno tayo. Doon sila magsaktan. Ngunit kung may iba pa kayong hakol, maaaring pag-usapan niya sa isang pagpupulong ng mga mamamayan na naaayon sa batas. 14, dahil sa nangyari ngayong araw na ito, maaaring makaratangan tayo ng nagpupulo sa bayan at wala tayong ibibigay ng dahilan o katuwiran sa pagtulungan ito. Pagkatapos, pinauwi na niya ang mga tao. Okay. Anong problema? Merong mga manggagawa doon sa Efeso. Ang trabaho nila ay smith. Anong tawag doon? Yung naggagawa sila ng mga rebulto. Okay? So ngayon, dahil sinabi ni, nagkakakuan, marami niyan doon sa Quiapo, di ba? Ngayon, so ipinapangaral ni Apostol Pablo na ang ating pananampalataya ay sa pamamagitan ng Panginoong Yesus, na isang Panginoon na hindi natin nakikita. So nandito itong larawang ito, na kung saan bali lumalabas na ang pagsamba sa ganitong Diyos-Diyosan ay hindi ayon sa kagustuhan ng Diyos. Sapagkat Greek ito Hellenistic ito ay makikita natin yung pananambahan kasi sa Panginoon. This is a Judeo-Christian. Basically, this is a Judeo-Christian belief. Yung atin is Judeo-Christian belief yan. Samantalang nandoon ngayon ay Hellenistic. Yung sa Helen, alam niyo Helen of Troy. Yung sa Greek, So, nandito, ang paniniwala nila ay sa Hellenism. Ngayon, sa Hellenism kasi maraming Diyos-Diyosan yan Isa doon si Artemis, tapos may mga Aphrodite, di ba? Marami si Zeus, ganyan. Yan yung sa Hellenistic. Ngayon, si Artemis ba yung kanilang Diyos doon? Artemis. Ngayon, sino ang counterpart ni Artemis sa Roman, sa Greek?
Diana? Okay. So, si Venus din siya, di ba? Si Venus ba si Diana? Hindi. O magkaiba yon. So, nandito, sabi nila, wag na itong parang pinalalabas na wag sambahin na galit lahat yung mga taong nandoon. Ngayon, bakit sila nagagalit? Anong dahilan? Nawawalan sila ng trabaho sapagkat kung maniniwala doon sa tinuturo ni Apostol Pablo, hindi na bibili ng paninda ng kanilang mga eskultura ni Artemis, wala na silang hanap buhay. So basically, ang kanilang objection is not a matter of faith but a matter of economy. Di ba? Ekonomiya eh. Biruin mo, dati-dati kumikita ka na may pambili ng pagkain ng pamilya mo, dahil lang sa taong ito, mawawalan akong pambili ng ano, no? Sa gospel na yan, mawawalan kami ng pagkain. At dahilan dito, nag-alsa sila at gusto nilang patayin sino yung isang? Dalawa? Si Gaius at saka si, okay, whatever yun. So ngayon, subukan nyo kaya. Subukan nyo. Di ba, ang daming tao na nagtipon para parusahan itong dalawa. Kaya nga sinabi, wag nyo nang patayin yan, kundi ang sabi, dalhin nyo na lang doon sa hukuman, no? Kasi meron namang hukuman. Gawin nyo kaya ito minsan. Subukan nyo lang. Ito subukan nyo lang. Kasi ganito yung rin yung sitwasyon. Halimbawa, merong mga nagpaparada dyan na merong santo, di ba? Kasi design yan eh. May santo na ganyan. Ikaw, mananampalataya ka. Kunin mo, tapos itakbo mo. Dahil sabi mo, hindi yan tinuturo ng Panginoon. Anong gagawin sa'yo? Bugbog sarado ka. Lalo na yung pag nagpapasko doon sa yung Black Nazarene. Di ba? Alam niyo ba kung anong karakol? Alam niyo ba kung ibig sabihin ng karakol? Hindi alam kung anong karakol? Kuhol. Karakol is kuhol. Hindi alam. Escargot sa French. Escargot. Ang karakol is kuhol. Magkuhol tayo. Magkuhol tayo. Karakol. Anyway, so, ito yung reason na yung Judeo-Christianity sa katuruan ni Jesus Christ being the Savior, meron siyang kalaban na Nagiging kalaban na niya ngayon. Kasi remember, from Jerusalem, umaakyat na sila papuntang Europe. Di ba? Papunta na sila ng Europe. Macedonia, Turkey na, kasi mostly nasa Asia Minor sila, Turkey na yan. So, nandoon, mostly Hellenistic siya, though ito yung sinasagupa nila ngayon, yung Hellenism. At dahil dito rin ma-encounter natin yung to the unknown God eh. Alam niyo ba yun? Kwento ng to the unknown God. Dito yan. Kasi si Pablo pumunta dyan. Makikita niyo, pag-aralan natin yung to the unknown God. So ngayon, nakikita natin dito as Christianity progress, nakikita natin na binabangga niya yung napakaraming paniniwala tungkol sa ibang belief. At isa dito na binabangga niya yung Hellenism. At dahil dito, well, anyway, pinagtagumpayan din yan kasi kung hindi sila nagtagumpay, hindi nakarating sa Europe ang Christianity. Okay? Sige. Di ba siyempre, paano na yung belief ng mga Hellenistic niya, saan nila na-adapt yun? Pwede pa yung pumasok pa yun sa may kinalaman pa yung doon sa Old Testament. Kasi yung, siyempre, habang magalang pa si Pablo, may dati ng belief. Saan ang galing yung belief na yun? Saan minana yun? Ang Hellenistic Greek. Greek yan. When you say Hellenistic, that is a Greek belief. Iba yung, di ba, tatandaan nyo ito during that time sa first century church, at saka yung Christianity ngayon, yung Roman Catholic ngayon, yan ay kasama doon sa paglago. Hindi lang pinakita. But during that time, Apostle Paul was also combating, lalo na doon sa Roman Empire, nung nandun na siya sa Rome. Ang kalaban niya sa Roman ay Dagonism, Mithraism, Sol Invictus, at saka itong Hellenistic. Itong apat na ito ay apat na klase ng paniniwala na nandoon sa Rome na kinalaban din ni Apostle Paul. Hindi lamang itong Hellenism. Pagdating niya kasi doon, kalaban niya diyan yung Dagonism. Si Dagon, nakita niyo yung pare, yung bishop ng Roman Catholic o yung Pope, nakita niyo yung sombrero niya? Yun ay sombrero ng pari ni Dagon. Yung pari ngayon, yung bishop ngayon, yung si Pope, makita niyo yung sombrero niya, yung mitre, yun ay way back sa Babylonian Empire. Yun yung sombrero ng pari ni Dagon. Nakalaban din niya during the time doon sa Tapos, yung Mithraism. Okay?
Pagkatapos yung Sol Invictus. Yung Sol Invictus, kita niyo yung hostya, bilog. Yung araw, yung monstrance do sa Roman Catholic. Lahat ng bilog na yan ay Sol Invictus, the unconquerable sun. Pagan yan. Kaya sinasabi ko sa inyo, maghiwa kayo ng tinapay, yung tinapay talaga. Kasi that is basically yung bilog na yan, that is a monstrance. Yan ay Sol Invictus, the unconquerable sun. Kaya nga bilog. Kita niyo simbahan ng Roman Catholic, lahat ng kanyan sa bukana, merong ganon. Malaki. Because that is the sun. Unconquerable sun. Kaya ang Roman Catholicism, composed siya ng Dagon, Mithra, Hellenistic, and Sol Invictus. 4 yan. Tapos papasok pa yung Christianity, kaya labo-labo yan. Yun yung Roman Catholic ngayon. 4 na grupo yan. Samantalang ang itinuturo natin, Ebanghelyo lamang. And those were the things encountered by Apostle Paul, especially nung nakarating na siya sa Rome. Intindihan niyo? Okay. Paspasan natin kasi nakita niyo yung basically, ito yung mga pangyayari sa kanyang buhay, naging problema at solusyon. Problema sa Efeso dahil sa negosyo ng mga Diyos-Diyosan. Nagalit ang mga negosyante dahil sa epekto ng pangangaral ni Pablo sa kanilang kita. Solusyon, hindi lumaban si Pablo, hinayaan niyang kumalma ang mga tao at umalis siya sa tamang panahon. Okay? Hindi nakipag-away si Pablo at umalis na lamang siya doon. Now, suliranin sa Korinto. Okay. Doon naman sa Korinto, may mga problema ang paghahati-hati at maling paniniwala sa iglesia. Problema, yung sa Korinto. Tingnan natin kung saan sumulat si Apostol Pablo sa taga-Korinto. Okay. So, nung sumulat si Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, yung Korinto kasi may problema. Ang problema, may division, immoralidad, at maling aral sa simbahan. During that time, sinulatan din ni Apostol Pablo. Now, sa simbahan, napakadali yung magdivision. Di ba? So, yung palang pagdivision sa simbahan, yung paghiwa-hiwalay ng simbahan, hindi na pala bago yan. Panahon pa ni Apostol Pablo doon sa mga taga-Korinto, naghihiwa-hiwalay na sila. Bakit? Kaya Polo ko, kay Pablo ko, kay Cristo ko. Lalo na sa mga Pilipino. Ang mga Pilipino, mahilig yan. Sa Pilipinas kasi, yung mga Pilipino, puro chief yan, walang Indian. Palagi ko sinasabi. Puro chief, puro leader. Walang tagasunod. Lahat leader yan. Katulad nung nandoon kami sa Chicago. Okay. Nandoon kami sa Chicago, doon sa Rizal Center. Nag-work kasi ako sa Rizal Center. Nagtayo sila doon ng Lions Club. Okay, Lions Club. So, nandoon sa Lions Club, ang dami. Ang Lions Club. Sabi ko niya, tingnan mo yan, kaya magkakagulo. Sabi ko na sa sarili ko. Noong pagkaraan ng isang taon, nag-eleksyon ngayon ng presidente ng Lions Club. Yung isang natalo, ayaw pumayag na natalo. So, anong ginawa? Naghiwalay, gumawa siya ng minati yung grupo, nagkaroon na naman ng ibang grupo. So, 2 na. Nung yatang ako yung umalis doon, kung ilang piraso ng grupo na sila. Puro Lions kasi ang mga Pilipino mahilig sa hati-hati yan. Di ba? Ugali ng Pilipino yan yung maghati-hati. Kaya nakikita nyo, kapag demokrasya ang simbahan, mahilig sa paghahati-hati yan. Pero kapag ang simbahan ay pinamumunuan ng isang matigas at matibay o matapang na pastor o pagpamuno, ang simbahan nananatili. Tingnan niyo ang Iglesia ni Cristo. Nananatili, 100 taon na. Bakit? Merong matibay na pamunuan. El Shaddai. Di ba? Namatay na si Eliseo Soriano, pumalit si Razon. Nananatili, simpa. Sino pa? Nga. Si Icleo. Di ba? Alam niyo yung kay Cleo? Benevolent? Yun ang bubunot ng ngipin ginagamit sa takip ng ballpen? Si Cleo yun, yung may singsing. PBMA nga. PBMA yun, si Cleo. Alam ba nyo na ako'y nagsalita sa mga yan? Inimbitahan ako. Nagkaroon sila ng conference doon sa Marinduque. Alam niyo, speaker na ako. Hindi naman ako PBMA. Tapos, ang ganda nila eh. May lamesa, walang tao. Binabati po ang pinuno ng Norte. Pero walang tao doon. Pero speaker nila ako doon. In-invite nila ako na mag-speak sa kanila. Anyway, so nakita natin yung sumulat pala si Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Ang problema doon pagkahati-hati. Mahilig sa hati-hati. Tayo, ilang hati na tayo? Wala naman, wala pa.
Oo, dalawa na eh. Meron na isa. Nandun sa kabila. Pero magandang hati. Hindi nagsusuntukan, ha? Hati doon. Okay. Immoralidad. Sabi nga dito, kasi ito'y port, napakadali dito yung sensuality. Nandiyan na lahat yung mga pokpok. Daming mga pokpok dyan. So, issue yan. Maling aral sa simbahan. Maraming dumadating na mga maling aral. Solusyon. Sumulat si Pablo ng mga sulat upang ituwid sila. Yun yung dalawang sulat niya, yung unang Korinto at saka ikalawang Korinto. Ginawa niya yan during the time ng third missionary journey. Ha? Tandaan nyo, pag binasa nyo yung unang Korinto, ikalawang Korinto, that was a letter written by Apostle Paul to them during Apostle Paul doing his third missionary journey. Okay, banta ng mga Hudyo sa Macedonia at Grisya, problema, pinlanong patayin si Pablo sa Korinto. Nung nasa Korinto, pinlinano siyang patayin, binago niya ang kanyang ruta upang maiwasan ang panganib. Acts 23, pakibasa nga. Pakibasa. Acts 20, verse 3. Acts 20, verse 3. Siya ay sana'y maglalayo at pagmumsiya, ngunit nabalitaan niyang may tangka ang mga Hudyo laban sa kanya. Kaya ipinasya niya sa Macedonia na ulit magdaan sa kanyang pagbabalik. Parang mali yung, tama ba yung sinabi ko? 23, Problema, pilinanong patayin si Pablo sa Korinto, so binago niya yung kanyang ruta upang maiwasan ang panganib. So, ibig... Oo nga, yun. Anong gusto niyong mangyari? Acts 23. May stop eh. May stop. Oh. May stop eh. Sabi nga, stop. Diba? Okay. Stop. Okay. So nakita natin dito, during the missionary journey, Apostle Paul also, doon sa first missionary journey niya, ikalawang missionary journey niya, sino sinulatan niya? Thessalonica, di ba? Dito ang sinulatan niya, Corinto at saka, meron pang isa, Rome, yung sa Roma. Dito rin, during that time ng third missionary journey, sinulat din ni Apostle Paul yung sulat sa mga taga-Roma. Now remember, isa sa pinakamagandang book sa New Testament ay ang Romans. Kumbaga sabi nga nila, kung meron ka daw sing-sing, ito yung pinaka-jewel. Crown jewel. That is why when you read Romans, ito yung crown jewel ng New Testament. Pinakamaganda yan. Kaya lamang, medyo doctrinal siya. Maganda to, maturo ko to sa inyo yung Romans. Napakaganda ng sinulatan ni Apostle Pablo yung mga taga-Roma during the third missionary journey. But remember, it was not Apostle Paul who established the church in Rome. Most likely, baka si Priscilla, si Aquila, yung mga nagpunta doon. Hindi siya nagtatag niyan. But when Apostle Paul was writing to these believers, pinipraise niya talaga. Kasi in spite of the fact that they were in the middle of sabihin natin ng pinakamahirap na kalaban yung Roman Empire. They were in the middle of the Roman Empire and yet they thrived. Nanatili sila. That was why Apostle Paul was writing to them and Apostle Paul was praising them. Not only that, Apostle Paul was giving them yung cream of the, yung sabi nga, yung creme a la creme ng pananampalatayang Kristyanismo. Napakaganda ng Romans. So siguro probably one time, pag-aralan natin yan, para maintindihan ninyo kung gaano kaganda ang Christianity. Napakaganda ng Christianity, especially when you read the book, the letter of Apostle Paul to the Romans. Si prinace niya talaga yung mga yan. Okay, at pagkatapos, later on, Apostle Paul went to Rome, nakulong siya dyan eh. So nakasama rin niya yung mga yan later on, after na makulong siya. So nandoon siya yung mga nag-alaga, yung mga mananampalataya sa Rome. Napapunta siya dyan nung siya makulong. Nakulong siya dyan eh, nag-house arrest, hindi naman siya nakakulungan, kundi na-house arrest siya dyan. Okay. Now, tingnan natin kung talagang sumulat si Apostle Pablo sa mga taga-Roma.
Ito ha. Ito ha. Mga gawa 20. Stop. 2 to 3. Yan. Sige. Hindi pa tayo magkaintindihan yan. Ewan ko na lang sa inyo. Oy, di ba? Kasi akala lang dire-diretso eh. Stop. Sige, basa. Dinalawa siya ang mga bayan-bayan doon at nilalakas ang loob ng mga alagad sa pamamagitan ng kanyang pangangaral. Nagpatuloy siya hanggang sa dumating siya sa Grecia. 3. At natili doon sa loob ng 3 buwan. Aalis na sana siya papuntang Syria, ngunit nabalitaan niya may tangka ang mga Hudyo natin sa kanya, kaya't ipinasyan niya sa Macedonia na ulit magdaan sa kanyang pagbabalik. Tama, pumunta doon. Pero hindi sinabi na sinulat yung mga taga-Roma. Ang tanga-tanga ko. Bakit ko nilagay dito? Saan ko ito kinuha? Oo, di ba? Sabi ko, sinulat ni Apostol Pablo. Wala yun. Saan ko kinuha to? Ikaw ang sumulat. Sumulat nito eh. Tanga ko talaga. Sinulat ni Pablo ang Roma mula sa Corinto, isang lungsod sa Grecia. O di ba tama, may Grecia? O yun na yun. May Grecia eh. Oh, Romans 16:23. Pakibasa. Roma, this is... Ito ha. Ulit. Roma 16. Stop. 23. Maliwanag na yan, ha? Bakit kayo tumatawa? Anong problema nyo? Ang pinagtatawanan nyo ako, ha? Eh, syempre, hindi nyo akala nyo, dire-diretso, hindi naman, eh. Sige, basa. Kinukumusta kayo ni Gayo na tinutuluyan ko sa bahay niya, nagtitipon ang buong iglesia. Kinukumusta rin kayo ni Erasto na ingat yaman ng lungsod ng ating kapatid na si Cuarto. Wala na naman. Ano sabi doon? Nangungumusta. Napapahiya yata ako dito sa pinagagawa ko ito. Saan ba ako nag-iisip nito? Ano sabi doon? Nando sila sa bahay. Sa Corinto yun. Okay. Okay, nagtitipon sila doon. Actually, ito sinulat ni Apostle Pablo, ang taga-Roma noong 56 to 58 AD. Ito yung marginal time. Now, bakit isinulat yung Roma? Remember that he wrote this doon sa third missionary journey. Kaya upang ipakilala ang sarili at ang kanyang ebanghelyo. Now, remember, when Apostle Paul was writing to the Romans, he was trying to explain to them, who am I? Kasi hindi naman siya kilala eh. Hindi naman siya yung nag-establish ng simbahan. Okay. Upang palakasin ang pananampalataya ng mga Kristiyano sa Roma, upang paghandaan ang kanyang pagpunta sa Espanya. Okay, so sinabihan niya yung mga taga-Roma, I'm going to Spain. Nakarating ba siya sa Espanya? Hindi, namatay na siya sa Rome. Pakibasa nga ang Romans 15:23 to 24. Kasi ito na yung ito na yung pagsabi niya eh. Ano sabi doon sa Romans 15:23 to 24? Ngunit ngayong tapos na ang gawain ko sa lupang ito at dahil matagal ko na rin ginustong pumunta riyan, inaasahan ko magkikita-kita tayo pagdaan ko riyan papuntang Espanya. Inaasahan ko rin ako'y tutulungan ninyong makarating doon at matapos nitong magkasama-sama ng sandalong panahon. Okay, so ito yung sitwasyon. Sumusulat ako dito, dadaan ako dito, pupunta rito. Di ba? So sinusulatan niya yung mga taga-Roma sapagkat ako ay pupunta sa Espanya. So sumusulat siya dito nung nandoon siya sa hindi, Roma nga yung kanya sinusulatan. Corinto. So nandoon, tama eh, talagang 3 stages, di ba? So papunta siya, sinabi dito, remember that Apostle Paul even intended of going to Spain. Unfortunately, hindi na siya nakapunta ron because he was sa Rome during the time ni Nero. Now, remember, 70 AD ha, ito tandaan nyo to. Kasi during the time na nangangaral si Apostle Paul died in the hands of Nero. Pero during the time of Nero, it was also Nero who burned yung yung Rome. Sinunog niya yung Rome. Habang sabi doon, pag pinag-aralan niya yung buhay ni Nero,
habang sinusunog niya yung Rome, nagkakanta-kanta pa siya. Pagkatapos ay ibinintang niya sa mga believers, Christian believer. That is why yung mga Christian believers, they become the light of Rome, literally. Tinatawag, yung ginawa doon sa mga Kristiyano doon, because they were accused by Nero na sila daw yung pasimula. In fact, siya yung nagpasimula, siya yung nanunog. Tapos, ang binintang niya sa mga Kristiyano, yung mga Kristiyano, sinindihan talaga. Sinilab sila. Ang ganda siguro nito mag-light of the world tayo dito. Maglagay tayo dito, no? Gawin nating light of the world. Tapos sisindihan natin talaga. Sinong gustong mag-volunteer? Nagpas ka agad eh. Wala dapat martir ka. Di ba? Sinong gusto maging martir for Christ? Sisilaban natin doon sa harapan doon sa Tilasano. So, it really happened. It really happened during the time of when Apostle Paul was writing to them. During the time ni Apostle Paul sa Roman Empire, talagang sinilaban talaga sila because of Nero. Binintang niya doon sa Christians. Okay. Isa sa reason also why Apostle Paul was writing to the Romans because he would like the Jews and the Gentiles to be together. Pero hindi naman talaga pwedeng pagsamahin. Doon dito sinabi ni Apostle Paul na yung daw mga Gentile naging silang spiritual Jew. Naging Hudyong spiritual sila. Yan, nasa Roman yan. Ang ganda-ganda yan. Ang ganda-ganda talaga yan. Okay, so yun yung ating third missionary journey. Hindi ko nakakabaan, in fact, sabi ko maganda to kasi marami pang nakasulat dito. Aabutin tayo siguro ng kung anong oras kapag sinabi ko sa inyo. Pero hanggang dito, sino ang nagtatag ng kwan sa Roma? Andi dito to, kaya I really encourage you na ito ay inyong wala naman itong wala itong copyright. Wala itong copyright. Kaya pwede niyo itong pag may copyright ito, maniningil ako eh. Okay. Okay, ito na yung buod. Lastly, ito na yung buod. Ano ang buod ng ikatlong misyonerong paglalakbay ni Apostle Pablo? Okay. Ang panahon nito, 53 to 57, mga lugar, Galacia, Phrygia, sinabi natin kanina. Buod ng ikatlo. Okay, nagsimula si Pablo sa Antioquia, pananatili sa Efeso, tapos upang palakasin, sinabi natin yan, yung problema, yung gumagawa ng Diyos-Diyosan, tapos bumisita siya sa Macedonia at sa Grecia. Tapos, okay. Ito na yung nangyari, ang mga pangunahing pangyayari sa paglalakbay, pagpapalakas ng mga iglesia sa Galacia at Phrygia, malaking tagumpay ng Ebanghelyo sa Efeso, pagsulat ng mga taga-Roma mula sa Corinto. So ito remember, Romans, the book or letter to the Romans was written during the third missionary journey when Apostle Paul was in Corinth. Tandaan nyo yan. Huwag nyo kakalimutan yan. Para pag may nagsalita doon, nag-guess kayo doon, suriin yung mabuti. Habang nagsasalita siyang ganyan, ginaganyan nyo, teka muna. Tama ka, Pastor, pinag-aralan namin yan. Nandiyan talaga. Di ba? So pag may tumayong pastor dito, mag-iingat sila kasi baka mali-mali sinasabi nila, tataas ang kamay natin. Pastor, mali ka! Hindi yan ganyan. Huwag nyo naman gagawin nyo, mapapahiya. Himala ng muling pagkabuhay ni Eutico sa Troas, hindi natin ginabidyo. Yung nalaglag si Eutico, yung nagtuturo si Apostol Pablo, nakatulog si Eutico, nahulog. Dito, ganun din eh. Kaya ang gagawin natin sa upuan natin, yung upuan natin, huwag masyadong matibay. Yung gumaganon yung magbabalansi, Pastor, palitan natin to yung isang paa lang. Yung ganon. Para pag nakatulog, di tutumba, di ba? Kasi to, hindi ka makatulog ka dito, hindi ka matutumba eh. Dapat isa lang yung paa. Okay. Paalam ni Pablo sa mga pinuno ng Efeso at Mileto, babala ni Agabo tungkol sa pagkabilanggo ni Pablo sa Jerusalem. Okay, so basically, yun yung ating third missionary journey. Like what I said, you can have this later on. Now, sa Sunday, ang kukunin natin yung last life na niya, yung kahuli-hulian na niya. Wala tayo sa Sunday. Problema na. Pastor, ikaw magtuturo nito. Kasi, pagkatapos niya ng February, ng April 1, I won't be here for, hindi ko alam kung gaano katagal. Kasi nga, magpo-furlough ako dahil mag-aaway na si Bongbong Marcos at saka si huhulihin na ako. Yeah? So, mag-asylum na ako sa Netherlands. Okay? So, madali lang yan. But of course, pag bumalik din ako, iriripaso uli natin. Para
Huwag kang mag-alala, pastor, ha? Dapat video nyo to kasi tapos send nyo sa akin. Kaya-kaya ni pastor yan. So, meron kayong natutuhan ngayon. Ang sarap pag-aralin yung naging buhay ni Apostle Paul. Hindi pala madali. Hindi pala madali na tanggap natin yung pagiging Kristiyano natin. Pinaghirapan pala yan. Kaya huwag kayong paisi-isi. Ha? Ang puhunan dyan ay buhay. Diba? Puhunan dyan ay buhay. Kaya dapat ipagmalaki ninyo dahil ang heritage natin, hindi ordinary ang heritage natin. Ang heritage natin way back doon sa time ng Panginoon, nakarating yan sa atin dito na pinaghirapan. Buhay ang kapalit. Much more if you will study yung during the Roman Empire, kung paano pinatay yung mga Christians, pinapakain sa leon, di ba, sa mga wild beasts, sa gladiator, nandoon. Yun ang naging buhay nila. And especially, nung papusok na yung palapit sa atin dito, even in the 15th century, alam nyo ba na nagkaroon ng 30-year war? Na pinapatay yung mga Kristiyano sa looban ng 30 taon naggera sila. And there was a time, during the time, early na, na kumisan ay mga nasa 30,000 na Kristiyano pinapatay, inihuhulog sa bangin. Late na. Dito ha. So pag-aralan din natin yung later on para maintindihan ninyo kung paano tayo nandito sa simbahan na ito. Napakasarap ng buhay natin. Pero yung mga nagdaan sa atin, alam nyo during the time of Inquisition, pinaghihiwalay yung katawan nila. Binibiyak, walang anesthesia, yung mga Christian. Talagang gano'n yung nangyari doon. Grabe talaga yung during the time of Inquisition ni Thomas Arquimada. Oh, grabe talaga. Kaya nagkaroon ng gera 30 taon naggera. Nilabanan ng mga Christians yung mga Roman Catholic for 30 years. Kaya yun yung puhunan natin kung bakit tayo nandito. In fact, kaya lang, ang problema nga lang, hindi na kumpleto. Di ba? Sabi ko yung Reformation, hindi siya naging Restoration. Anyway, Pastor, manalangin ka sa ating sa pangwakas kasi ikaw naman ang magtuturo sa susunod.